Hello mga kapatid, magandang umaga po. Kamusta po kayo? Nakatulog po ba kayo ng maayos kagabi? Okay naman? Medyo maganda ang panahon dito sa area sa Bacolod. Hindi ko po alam sa lugar nyo, pero magkagayon man, salamat sa Panginoon sa opportunity na tayo nagkita sa araw po na ito. Masaya si Brad Calix na kayo po'y makita sa ating broadcast, and Lord willing po ay samahan tayo ng Panginoon sa maghapong ito. Yun naman po yung pinaka-importante sa lahat, na makita natin ang galaw ng Diyos sa ating pamilya, sa ating buhay, negosyo, sa ating mga relasyon sa ating kapwa. Opo, isang pagpapala ang magising. Hindi lahat nagigising o magigising sa araw na ito, pero ikaw kaibigan, the mere fact na ikaw ay nagising sa oras na ito, ay may plano pang Lord sa iyo. Hindi natin makasama si kapatid na Apple ngayon dahil meron po siyang paglilingkod sa kanilang parokya hanggang bukas. Opo, pero sige po, tayo po'y magsisimula na. Kamusta kaibigan? Ikaw ay nasa programa na Kabrad kasama si Brad Calix. Ang Kabrad po ay para sa Catholic community sa loob at sa labas ng bansa. Layunin nitong alalayan, palakasin at gabayan ang isang Katolikong Pinoy na mas maging malalim pa sa pagkakilala kay Jesus at sa mga aral ng simbahang Katolika. Sinusubukan po natin sa biyaya ng Diyos na balansehin ang ating mga kaisipan, damdamin at ang paggawa ng mabuti sa kapwa. Kaya't halina't makinig at tuklasin ang turo ng simbahang itinatag ng ating Panginoong Hesukristo. Ngayon po ay araw ng Martes, 4 sa buwan ng Pebrero 2025. Tayo po'y mananalangin at gagamitin po nating guide ang The Apostles' Creed. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. I believe in God the Father Almighty, creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day, he rose again from the dead. He ascended into heaven, and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, sa lahat ng mga kaparian natin. Magandang umaga po. Siyempre kay Pope Francis. Good morning, Pope Francis. At sa lahat ng mga cardinals niya sa Vatican. At sa lahat ng mga Archbishop, Bishop, Monsignor. At sa lahat ng mga kaparian po natin nationwide. Magandang umaga po, mga kapatid. Napakabuti ng Lord sa atin. Gusto nating i-greet lahat ng mga may birthday today, February 4. God bless po sa inyo mga kapatid. Baka ho birthday ng inyong pamangkin, anak, asawa, mister, kasama sa parokya. Baka naman birthday ni Father. Happy birthday po sa lahat mga kapatid. At ganoon din ho sa mga couples na nagdiriwang probably ng kanilang wedding anniversary sa araw ho na ito ng Martes. Ay a blessed wedding anniversary po sa inyo. Gusto ko lang hong batiin yung aking may bahay na si Annalyn. Magandang umaga ma. Ganon din sa aming dalawang anak na si James Philip at Alana Grace. Magandang umaga sa inyo. Gusto ko rin batiin yung aking anak na pastor na si Pastor Jaire Paul Nuki Calixtro dyan sa Burning Bush Alliance Church sa Antipolo. Si Jen na kanyang may bahay at si Thea na kanilang anak. Ganon din si Josiah Sam. Magandang umaga anak. Yung kanyang may bahay at saka si Zoe. Magandang umaga. Gong Pang-an Ambag Pabatang Ilukas. Magandang umaga po.
Thanks God for giving me another year. Oy, birthday niya pala ngayon. Happy birthday po sa inyo. God bless po. Samahan kayo ng Panginoon sa maghapong ito. It's indeed a privilege ma-extend yung taon natin. Ano ho? Kaya maraming salamat ho sa Panginoon sa another year na binigay po sa inyo kapatid na Gong Pang-an. Yan, Lucas. Maruha si Apier. Magandang umaga po. Salamat for joining kapatid. Samahan kayo ng Lord sa maghapong ito sa inyong mga pinagdadaanan sa buhay. Opo, alam naman natin na ang Lord ay nandyan lagi na sinasamahan po tayo sa lahat ng ating journey. Gusto ko lang din batiin yung aking mother na si Mama Elsie at yung aking mga kapatid na sila Eloisa, kay Fred Al, Charo, Nicole, kay Jairus Matthew, kay Buddies, kay Bembem, kay Paolo, kay Picoy, kay Rox, kay Esme, at yung kanilang mga anak, kay Julie, kay Ronly, andyan sa bahagi ng Pangasinan, kay Ate Lydia, kay Buboy sa kay Bog, sa kanilang mga anak. Magandang umaga po. Si Theo Joe at Tia Edna dyan sa Karangalan Village sa kanyang buong pamilya. Magandang umaga, Theo. At sa lahat po ng aming kamag-anak dyan sa Palawig, Calulbon, Vira, Catanduanes, magandang umaga po. Sa lahat ng mga Bicolano dyan. God bless po. Sa inyong parish priest, at subukan po nating makuha yung pangalan ng inyong parish priest para ho ma-shoutout natin ng mabuti. Binabati ko yung aming bishop dito sa Diocese ng Bacolod, kay Bishop Patricio Buzon. Magandang umaga, sir. Magandang umaga, Bishop. God bless po. Kay Father Dominic Dramas, ang canon lawyer ng nabanggit na katedral, San Sebastian Cathedral dyan sa bahagi po ng Bacolod City. At sa lahat po ng mga paring kasama dyan sa katedral, magandang umaga po. Sister Mercy ng Pauline Media at lahat ng staff, magandang umaga po sa inyo. Kay Very Reverend Father Luan Torrefranca, yung aking parish priest, dito po sa San Juan Nepomuceno Parish Church, dito sa Sumag, Bacolod. Si Reverend Father Robert Christopher Nobles, magandang umaga rin po sa aming dalawang seminaryan na si Bro Simon at si Bro Kent. Sister Malu ng PPC sa lahat ng mga officers, magandang umaga. Kay Bro Bernardo Apoyon, magandang umaga po sa inyo. Kay Bro Mike Sarad, ang Parish Secretary, at yung kanyang tatlong kasama dyan. Magandang umaga ho sa inyo. Pagbati kay Apple, magandang umaga Apple, at kay Kuya Larry at Ate Emily. At siyempre kay Pinoy na kanyang mister, magandang umaga po. Sa lahat ng Catholic Faith Defenders sa Bacolod, sa National siyempre, magandang umaga po sa inyo. Kay Reverend Father Brendan Ray Gamala, ang Spiritual Advisor ng CFD. Magandang umaga po kay Reverend Father Hubert Abellana ng St. Teresa of the Child Jesus, Quasay Parish sa Barangay 35 po. Good morning. Kay Doc Ray Entila, magandang umaga po sa buong pamilya. Kay Christian Paul Gailan, ang aming presidente. Kay Harvey Anki, ang Vice President. Kay George Quiles, ang Secretary. At kay JB Akman, aming Treasurer. Kay Apple, kay Al Manilla, at kay Doc Reynold Navares. Sa bahagi ng Granada, kay Herap Deloso, magandang umaga bro. Kay Pepito Barbon, James Essentiales, kay Rod, kay Rex, at kay Bro Mailum. At kay Reverend Father Darwin Gitgano ng Punto por Punto, kay Bro Wendell Talibong, at kay John Doe, magandang umaga po sa inyo. Ganon din kay Kenneth Alvin Bustamante at kay Romel Palma, magandang umaga sa inyo. Ganon din kay Thea Marie Pescador at kay Marjorie Agtoto, magandang umaga po. Ganon din kay Buds, magandang umaga bro. Jesse Legaspi Albay, shoutout daw kay Father Totoy. Agaton Ray Alfante, magandang umaga kapatid. God bless sa buong pamilya. Samanawa kayo ng Lord sa maghapong ito. Pinabati ko rin yung aking mga kasamahan, mga fellow students na mga katekista sa aming catechetical training. Every Saturday po yan, alas 9 na umaga hanggang alas 3 ng hapon. At yung aming masipag po at talagang maalalahanin na coordinator, si Mrs. Vanessa Sabit Molieno. Magandang umaga po kapatid.
God bless sa aking mga fellow students dyan sa catechetical training na ginagawa po sa Sacred Heart Seminary sa Bacolod City. Bobby Taruk, bro, maganda umaga. Good morning po, Brad Calix, sa lahat ng mga kasamang sumusubaybay sa iyong broadcast. Maraming salamat, Bobby. Shout out kay Father Edito Banyo at kay Father Albao ng San Isidro Parish, Banay-Banay, Davao Oriental. Yan po ay galing kay Rene Boy Kalimpong. Magandang umaga, bro. Pagbati rin kay Reverend Father Greg Vega, ang spiritual director sa Corsilio, at si Reverend Father Gabriel Torres, Reverend Father Eduardo Musni ng San Lorenzo Ruiz. Shoutout po sa inyo. God bless. Mula yan kay Bobby, kung di ako nagkakamali. PSL Daniel TV, magandang umaga po. Good morning, bro, from Davao City. God bless po, kapatid na Daniel. Samahan kayo ng Lord sa inyong ministry, sa inyong apostolate. Mga kapilyano, yan, sabi ni Bro Daniel TV, maraming salamat po. Ang binalbagan ng Servants of the Divine Mercy, si Bro Chubby Martin and Bro Boots Uy. Magandang umaga po sa kanilang mga elders na si Bro Pabs Gonzales, Jan Inglis, at sa All for Jesus Life Ministry kay Bro Johnny Bigay, Willie Canseco, at Joseph Benedicto. Sa PESMA Plus sa Israel, magandang umaga, tanghali, gabi sa inyo dyan, mga kapatid. Kay Bro Romel Jerry Natalio, magandang umaga po. Junior Coronel, magandang umaga, kapatid. God bless sa buong pamilya. At sa buong tropa ng Latin Rosaries Missionaries, magandang umaga po. Salamat sa inyong patuloy na pananalangin para po sa ating broadcast. Gusto ko lang din i-acknowledge yung ating mga overseas viewers, Sosimo Inojo Jr. dyan sa Ireland, Angel Amoma dyan sa Japan, Alex Dugang sa Columbus, Ohio, USA, Elenita Billete dyan sa Greece, kay Rosa Tadeo ng Hong Kong, Roberto Galang dyan sa Rome, Italy, kay Ta Arnel Jawod Sigosyo ng Malaysia, kay Usting Fabon Robines Umpal sa Silese, Italy, kay Romel Parado dyan sa Perugia, Italy, kay Arturo Pagarpatan sa Ghana, Africa, kay Rego O. Perocho dyan sa Kuwait, Alan Janeta ng Hungary, James Walter Hibanada Topic dyan sa Canada, kay Enteng Narem dyan sa Libya, kay Eric Cordero dyan sa Singapore, Ariel Bergis sa Canada, at kay Nathan Rose Iligan ng Kingdom of Saudi Arabia. Yun. Alright, mga kapatid, diretso na po tayo sa Word, Gospel for today. Nasa Mark chapter 5, verse 21. Medyo mahaba-haba po ito kasi dalawang kwento po ito. Hanggang 43. Okay? Ganda po ito. Ate Corazon Gagi, magandang umaga po. Sabi niya, good morning po bro. Have a great day everyone. Meli Galabin, magandang umaga po from Ipil, Subugay, sabi ni kapatid na Meli. At shout out sa lahat ng Galabin family, Galabin clan, God bless. Alright, Mark chapter 5 po tayo, talatang 21 hanggang sumusunod. Sa wikang banyaga, once again, Jesus got into the boat and crossed Lake Galilee. Then as he stood on the shore, a large crowd gathered around him. The person in charge of the synagogue was also there. His name was Jairus. And when he saw Jesus, he went over to him. He knelt at Jesus' feet and started begging him for help. He said, "My little daughter is about to die. Please come and touch her, so she will get well and live." Now Jesus went with Jairus. Now many people followed along and kept crowding around. Now in the crowd was a woman who had been bleeding for 12 years.
Now she had gone to many doctors, and they had not done anything except cause her a lot of pain. Now she had paid them all the money she had, but instead of getting better, she only got worse. The woman has heard about Jesus, so she came up behind him in the crowd and barely touched his clothes. She had said to herself, "If I can just touch his clothes, I will be healed." As soon as she touched them, her bleeding stopped, and she knew she was healed. At that moment, Jesus felt power go out from him. He turned to the crowd and asked, "Who touched my clothes?" Now his disciples said to him, "Look at all these people crowding around you. How can you ask who touched you?" But Jesus turned to see who had touched him. Now the woman knew what had happened to her. So she came trembling with fear and knelt down in front of Jesus. Then she told him the whole story. Pipito Barbon, magandang umaga kapatid. Now Jesus said to the woman, "You are now well because of your faith. May God give you peace. You are healed, and you will no longer be in pain." Now, while Jesus was still speaking, some people came from Jairus' home and said, "Your daughter has died. Why bother the teacher anymore?" Now, Jesus heard what they said, and he said to Jairus, "Don't worry, just have faith." Now, Jesus did not let anyone go with him except Peter and the two brothers, James and John. They went home with Jairus and saw the people crying and making a lot of noise. Then Jesus went inside and said to them, "Why are you crying and carrying on like this? The child isn't dead. She is just asleep." But the people laughed at him. After Jesus had sent them all out of the house, he took the girl's father and mother and his three disciples and went to where she was. He took the 12-year-old girl by the hand and said, "Talitha kum," which means, "Little girl, get up." The girl got right up and started walking around. Everyone was greatly surprised, but Jesus ordered them not to tell anyone what had happened. Then he said, "Give her something to eat." Mga kapatid, itong sa kwento na ito ay dalawang magkahiwalay na kwento. Ang ating observation dito, mga kapatid, ay parehas na babae ang binigyang pansin ni Jesus Christ na pinagaling. Magkaibang eksena. Ito po ay marami rin pong tao na sumusunod sa ating Panginoon. Na andun po maraming tao at ang si Jairus ang binabanggit dito, ang in charge po ng synagogue. Ang synagogue ay isang lugar na kung saan ang mga kabataan, edad 13 anyos, pataas ay nagtitipon, primarily para mag-aral ng Scripture, ang Old Testament. At yung eksena nito ay napakabilis nung makita ni Jairus, si Jesus, ito ay nagpatira pa. Nagmakaawa po siya sa Panginoon. Ang sabi niya, yung aking maliit na anak na babae ay mamamatay na. Sabi niya, "Please come and touch her so she will get well and live." Grabe yung faith dito ng tatay eh. Maski naman sino, di ba? Kapag ka medyo nasa critical na yung mahal mo sa buhay, you will do lahat ng bagay hanggat maaari. Kasi mahirap masisi, di ba, na wala tayong ginawa. Pinabayaan natin yung mahal sa buhay natin. Na nasa bingit ng kamatayan, wala tayong gagawin. Hindi ho, ito yung tatay, talagang to the rescue po ito. Alam niya sa mga panahon na yon, walang ibang po pwedeng makatulong na. Ang last hope niya talaga si Jesus. Nagmakaawa siya. Punta kayo sa bahay, hawakan niyo siya. At ang sabi ng tatay na si Jairus, gagaling siya at mabubuhay.
May ganyan ka bang pananampalataya, kapatid? Ganito ba tayo? Well, wala na si Jesus sa lupa. Siya'y nasa langit ngayon at naghahanda siya sa kanyang ikalawang pagbabalik. Ang naiwan sa atin ang simbahan, ang naiwan ang bishop, ang naiwan ang mga pare, ang naiwan ay mga makasalanang mga Katoliko na katulad natin nagsusumikap na maging maayos sa harapan ng Diyos. Ano pong gagawin natin? Wala na si Jesus. Kanino tayo lalapit? Of course, sa Panginoon. Of course, sa God the Father. Of course, kay Mama Mary. Of course, sa mga saints. Pwede tayo lumapit. Pero ang visible na pwede mong lapitan sa panahon na ito bilang Katoliko ay ang mga pare. Ang ating mga bishop. Sapagkat they represent Jesus on earth. Meron silang authority, meron silang power. Hindi nagpapagaling ang pare, kundi nagpapagaling ang Diyos sa pamagitan ng instrumento ng mga pare. Magandang umaga, Eugene Pellegrino Bernido Gapo. Salamat kapatid for joining sa ating broadcast. Mga kapatid, makita mo rito na pumunta si Jesus doon sa bahay ni Jairus. At tignan mo yung eksena habang naglalakad si Jesus kasama ni Jairus papunta sa bahay. Hindi ko alam kung gaano kalayo yung bahay. Mga tao sumusunod. Sabi ni Bobby Tarok, ang ating Panginoong Yesus ang dakilang manggagamot, sumampalataya, manalig at magtiwala sa Panginoon. Purihin at sambahin ang Panginoon sa Santisimo Sakramento ng altar. Now, naputol yung eksena no? Habang naglalakad si Jesus kasama si Jairus, papunta rin sa bahay ni Jairus. Tapos maraming tao yung nakasunod sa kanila. Doon sa mga sumusunod sa ating Panginoon, nakahalo po doon ang isang babae din. Ito naman may bleeding ito, 12 taon na. At ang sabi ng Biblia, pumunta na siya sa lahat ng manggagamot. Pero naubos ato lahat yung kanyang ari-arian, pero imbis na nakatulong, nakasama pa sa kanya. Now, hindi natin sinasabi na ang mga doktor per se ay wala naman silang kakwenta-kwenta. Hindi ho. Majority nga dyan Katoliko eh. Pero hindi ibig sabihin pumunta ka sa doktor, sila nagpagaling. Instrumento lang sila. Ang nagpapagaling Diyos, instrumento lang ho sila. Wala sa galing ng doktor yan. Hindi na issue niya kung branded ba yung medicine ang binigay sa'yo o hindi branded. Wala sa ganda ng ospital yan. Pag ginusto ng Diyos gumaling ang tao, wala tayong magagawa. Miska nga yung doktor na mamangha sa mga resulta eh. Di ba? Minsan hindi malaman yung sakit ng tao. May ganung eksena. Minsan nasa critical na yung tao, naghihimala ang Diyos, nabubuhay. Anong sabi ng mga doktor? Isang himala. Philip Cesar Herrera, magandang umaga bro. Good morning bro, God bless you. Shoutout daw mula sa Bayambang, Pangasinan. Magandang umaga ha sa Herrera family. Ako po ay nadistino dyan sa Asingan, Pangasinan for 7 years, kapatid na Philip Herrera. Opo, kaya yung Bayambang na yan, napupuntahan ko na ho yan. No? Shoutout sa buong pamilya Philip Cesar Herrera. Ganon din kay Joselito Celis. Magandang umaga kapatid. So isang babae na dinudugo siya for 12 years. Imaginin mo, 12 taon to dinudugo siya. Wala na rin siyang pag-asa sa mga pagkakataon yung maliban kay Jesus. Hindi po ako naghihiling. Ako po yung nagdadasal lang sa mga may karamdaman. Opo. Hindi po ako nagpapagaling. Wala po. Ako po isang mangangaral, nagtuturo, tumutulong sa mga different churches, nagpa-plan po ng church. Yun po yung aking ministry. No? Ako ay dating pastor pa. So, 12 taon na dinudugo itong babae na ito, she had paid them all the money, sabi rito. But instead of getting better, she only got worse. Tata Hamido Prahes, maganda umaga po. From Samal Island, Davao del Norte. God bless us sa Prahes family. Salamat for joining, kapatid.
Etong babae na ito ay nakarinig lang patungkol kay Jesus. So nagpunta siya ron sa Panginoong Jesus. At ang sabi niya sa kanyang sarili, kapag ka mahawakan ko lang yung dulo, yung laylayan. Kasi yung damit nung unang panahon, di ba? Damit ng Arabo, di ba? Diretso. Tapos mahaba yan. Meron lang gantong inches doon sa paa. Okay? At yung sa ilalim po noon, may mga parang nakalawit. Yun yung hahawakan niya ng babae na ito. If I can just touch his clothes, sabi niya rito, I will be healed. Grabing faith ng babae. Anong hahawakan niya? Hindi si Jesus yung hahawakan. Ang hahawakan lang niya yung damit ni Jesus. Ganong katindi. Si Jairus, ang sabi, Lord, punta ka sa bahay. Hawakan mo lang yung anak ko. Gagaling siya. Grabe yung faith ng tatay. Itong, hindi natin alam kung ito ay byuda. Itong babae na ito. Pero isa lang po siyang babae. Hindi po binanggit yung edad. Ganon din kay Jairus. Pero sa kanya naman, mahawakan ko lang yung dulo ng kanyang damit. Ang sabi niya, I will be healed. John Muñez, magandang umaga bro. Salamat for joining. Ganon din kay Rene Boy Kalimpong. Salamat. Good morning, Brad Calix. God bless you. Kay Letty Auza, good morning, Brad Calix. At sa ating lahat, God bless. Maraming salamat sa inyo. Ano po nangyari? Ang sabi ng Bible sa verse 29, as soon as she touched them, ang sabi ng kwento ni Mark, her bleeding stopped. John Paul Rubibro, maraming salamat for joining sa ating broadcast. Nasabi ng Bible, as soon as she touched them, yung laylayan, yung dulo ng damit ni Jesus, tumigil po yung kanyang pagdurugo. And she knew she was healed. Pasinin nyo hinawakan lang yung damit ng Panginoon sa may bandang dulo. At meron siya pananampalataya, sabi niya, mahawakan ko lang tong dulo ng damit ni Jesus, gagaling ako. At ang sabi ng Bible, siya po ay gumaling. Pansinin nyo, maraming tao nakasunod sa Panginoon. Si Jesus nasa unahan, si Jairus, naglalakad sila papunta sa bahay ni Jairus. Tapos yung crowd nasa likod. At isa sa crowd, yung babae na walang pangalan. Na hinawakan ang dulong damit ng ating Panginoong Jesus. Ang sabi ng Panginoon dito sa verse 30, ang sabi rito ng narrator, at that moment, Jesus felt power go out from him. He turned to the crowd and asked, sinong humawak ng damit ko? Sabi ng Panginoon. Nasabi ng mga disciples, kung i-contextualize mo to sa panahon natin sa Pilipinas, pambihira ka naman, dami-daming tao magtatanong ka sinong humipo ng damit mo. Okay ka lang? Ebenezer Pastor, maganda umaga po. Maraming salamat for joining. Hinanap ng Panginoon He turned around, gusto niya makita sino ba. Pero imposible kasi napakaraming tao. Ngayon, alam ng babae na to kung ano nangyari. Siya po ay nanginginig, siya po ay natatakot, siya po ay lumuhod sa harapan ng Panginoon Diyos. I-picture mo yung yung kwento. Naglalakad si Jesus kasama si Jairus, tapos maraming tao nasa likod. Hinawakan ng babae na ito ang laylayan ng damit ng Panginoon Diyos na si Jesus. At yung babae na to, lumapit na siya sa Panginoon at lumuhod siya sa Panginoon. Sinabi niya yung kwento. Tapos ang sabi ng Lord sa kanya sa verse 34, you are now well. Magaling ka na ngayon dahil sa iyong pananampalataya. May God give you peace, ang sabi ni Jesus. Naway bigyan ka ng Diyos ng kapayapaan. Magaling ka na. And you will no longer be in pain. Na-imagine mo kapatid, ikaw yung babae na yan. You suffered a lot of pain in life. Ikaw yan na babae. Nag-suffer ka na sa karamdaman for so many years, halos maubos na yung naipon nyo sa savings nyo sa bangko, naibenta na ang kalabaw,
na isang lana yung lupa nyo sa probinsya para lang gumaling ka pero walang nangyari. And here comes Jesus na isa ka nandun sa crowd at sabi mo, mahawakan ko lang yung dulo ng laylayan ng damit ni Jesus, ako'y gagaling. Na-imagine na ikaw yung babae na pinagaling. Imagine na ikaw yung kaharap ni Jesus at sabihin sa iyo ng Panginoon ang bagay na ito. You are now well because of your faith. Magaling ka na dahil sa iyong pananampalataya. Bigyan ka nawa ng Diyos ng kapayapaan. Magaling ka na. And you will no longer be in pain. Palagay ko, iiyak ka. Palagay ko, hindi mo ma-describe yung joy sa pagkakataon po na yon. Na si Jesus mismo yung nag-declare na magaling ka na, you no longer be in pain. Alam mo, ang tao nagdadialysis, nasa pain. May kaibigan ako, 3 beses sa isang linggo yung dialysis po eh. Pag na-hospital po kayo, grabe po, di ba? Pag cancer patient po kayo, katulad ng aking may bahay, may mga cancer patient po na in pain, lalo na yung cancer sa buto. Talagang malibang injectionan sila ng pampakalma para hindi sila danasin yung pain na nararamdaman nila sa katawan nila. Talagang gusto na lang nilang mawala na lang sa mundo eh. May mga ganun eh. Hindi nila kaya yung pain. Ako, honestly, hindi ko kaya. I cannot bear pain. I cannot. Mas gusto ko pang kunin ako ng Lord on the spot kaysa yung nagsasuffer ako ng pain on a daily basis. Maawa ko sa sarili ko, sa mga anak ko, sa asawa ko. I cannot be in pain. Kilala ko sarili ko. Hindi ako pwedeng tumagal sa nasasaktan ako. Kasi emotionally nato-torture ka eh. Financially torture ka eh. Wala nang babantay sa ospital. Wala masyado magmamalasakit pag may sakit po tayo. Di po ba? Alan Yaneta, magandang umaga kapatid. O gabi dyan sa inyong lugar. Jimmy Oren, maraming salamat for joining. Ganun din sa akin may bahay. Kay Annalyn. Ang sabi ng Lord sa babae na dinudugo for 12 years na gumaling na, you will no longer be in pain. Wow. What a joy, what an encouragement from Jesus Christ. Sasabihin niya sa iyo, hindi ka na magdurusa. Wala na yung pain, wala na yung kirot. As you try to reflect sa pwedeng gawin ng Lord sa iyo sa araw na ito, na you will be surprised na ano ang pwedeng gawin ng Lord sa mga Katoliko na may karamdaman na seryoso. Ito babae na ito, sabi niya, determinado po siya, mahawakan ko lang yung dulo ng laylayan ng damit ng Panginoon, gagaling ako. Ganon yung kanyang panata. Ganon yung kanyang pananampalataya. Grabe. Nasabi ni Gong Pang-an, Amen, maniwala ka lang sa ating Panginoong Yesus ng buong puso. Patuloy lang po and more power and more talks on Catholic faith. Mga kapatid, nakita mo rito ang kwento ng babaeng dinudugo. Siya'y pinagaling ng Panginoon. Mahalaga din yung pananampalataya nung taong may sakit. Okay? May laging cooperation yan eh. Yung pananampalataya ng babae, tapos meron siyang gawa. Ano yung gawa niya? Hinawakan niya yung dulo ng laylayan ng damit ni Jesus. Hindi sapat magkaroon ka ng pananampalataya, but you have to act on it. May sakit ka? Pumunta ka sa doktor. May sakit ka? Bumili ka ng gamot. Ano ang kwento ng punta mo sa doktor? Nabigyan ka ng reseta, bumili ka ng gamot. Hindi mo naman ininom ang gamot. Ano naman ang kwenta ng uminom ka ng gamot na branded pa yan pero wala ka namang pananampalatayang gagaling ka? Magkakasama po yon, pananampalataya at yung ating aksyon. Magkasama po yon. We have to do something. We have to cooperate. If we want to heal, to be healed, ano yung part mo? Pananampalataya. Ano ang part ni Jesus? Pagalingin ka niya. But again, kung may desire ka na gumaling, at kung ito ay desire din ng Panginoon Diyos,
Eh di maganda, di po ba? Now, tuloy natin yung kwento. Hindi pa natapos eh. Kasi yung anak ni Jairus, pupuntahan pa lang nila Jesus, di ba? Oh, ngayon, tapos na po yung eksena sa babae. So habang nagsasalita ang Panginoon sa verse 35, yung ibang tao, sinabi kay Jairus saka kay Jesus, ay yung anak mong babae patay na. Wag mo nang abalahin pa si Master. Kung ikaw si Jairus, naglalakad na nga kay kasama si Jesus, tapos may balita sabi sa'yo, ay patay na anak mo. Wag mo nang abalahin si Jesus. What would you feel? Ano mararamdaman mo? Maari medyo, ano talaga yan, medyo masakit talaga yan, di ba? Iba dyan, nagwawala pa di ba? Hindi nila matanggap, yung iba dyan, sinusuntok pa yung kanilang, yung dingding ng pinto, napapamura pa, marami tayong pwedeng gawin eh. Pero dito, walang masyadong ganong eksena. Narinig lang ni Jesus yung usapan, ang sabi niya ron kay Jairus, don't worry. Ako as I imagine this, ito eksena na to, kasi magkasama sila ni Jairus. Lumapit si Jesus, eto, ano ko lang to ha, imagination ko lang ito. Lumapit si Jesus kay Jairus at hinawakan siya sa balikat. At nagsalita siya doon sa tenga ni Jairus at ibinulong niya yung salita na ito. Don't worry, just have faith. Yun yung beauty, no? Kapag nandun kasi ang Panginoon eh. Iba kasi yun eh. Nandun si Jesus eh. Ang sabi niya, dalawang bagay. Don't worry. Kasi talagang magwo-worry siya. Ang tatay na to. Anak niya to eh. Mahal niya sa buhay to eh. Di ba? Magwo-worry siya. Kinabahan siya. Baka lahat ng feelings, mixed emotion na ito eh. O sabi ng Lord sa kanya, dalawang bagay. Dalawang bagay yung pinapagawa ng Lord sa kanya. Don't worry. Just have faith. Kaya nagpunta na sila doon sa bahay. Ang ginawa ni Jesus, pumunta sila doon sa bahay. Kasama yung parents. Yung asawa ni Jairus. So si Jesus, si Jairus, asawa ni Jairus, plus yung tatlong mga alagad. Okay? Tapos nakita nila doon yung mga tao. Nasabi ng Panginoon, ba't kayo umiyak? Sabi ng Lord. Sabi ng Lord, hindi pa tayong bata, natutulog lang. Tapos nagtawanan yung mga tao. Okay? So pinalabas yun ng Lord yung mga tao na yun na nagwe-wail na. Kasi nung unang panahon sa kultura ng mga Hudyo, umuupa sila ng mga babae na tumatangis, umiiyak, 'di ba? May kultura yan sa mga inject na kapag may namamatay, they will hire yung mga umiiyak para sa kanila. Instead na sila iiyak o malulungkot, ito yung babayaran nila yung mga tao para umiyak para doon sa namatay. Yun po yung sistema rito. So pinalabas ng Lord ito mga tao at sila na lang doon ang naiwan. So anong ginawa ng Panginoon? Ang sabi rito, mapapansin mo rito, yung babae, ang ilang taon na siya, 12 taon. Yung babaeng gumaling, 12 taon na dinudugo. Yung kanyang suffering 12 years. Ito naman edad ng babae na anak ni Jairus ay 12 years old. Okay? Nagsabi ang Panginoon sa kanya, Talita kum, little girl get up. Noong nagsalita ang Panginoon sa babae, nagantay pa ba siya ng 1 minuto, 1 oras bago may nangyari? Hindi ho. Nasabi ng talata, the girl got right up. Loida Huntilia, magandang umaga. Good morning, Brad Caris, and to all viewers, God is good, sabi ni Loida Huntilia. The girl got right up and started walking around. Lumakad po yung bata. Bumangon siya at naglakad. So, tignan nyo ha, sa bahay po nangyari yon. Maraming miron, maraming mga usyosero, usyosera.
Ba nakita nila yung milagro? Kasi patay na po eh. Patay na po yung bata, literal. Para sa Panginoon Diyos, hindi natutulog lang. Alam niyo po ba sa ating buhay pananampalataya, yung kamatayang pisikal natin, natutulog lang tayo. Bakit? Gigisingin ka eh. Yung patay mo lang, yung patay lang naman yung katawan natin, yan ang mamatay. Nabubulok. Punta sa sementeryo yan, di ba? Kalansay na lang po yan. O, naagnas. Eh, namatay lang yung pisikal. Pero yung kaluluwa mo, yun yung humaharap sa Panginoon eh. Nasabi dito eh, sabi ng Lord, huwag kayo magkwento ha. Tapos bilang patunay na itong bata na ito na 12 taong gulang, eh talagang totoong buhay. Kasi lumalakad na eh. Sabi nila ng Panginoon eh, tayo ka. Pag tayo ng babae, naglakad. Sabi ng Lord, bigyan nyo ng makakain yan. Just to prove na itong babae na kanyang pinagaling, gumawa siya ng himala. Totoo itong nabuhay. Nawala na tayo nakitang kwento eh, pagkatas na ito eh. Opo. Yung babae na pinagaling na 12 taon na dinudugo, wala na pong ibang kwento. Dito lang po na banggit dito ni Mark yung kwento na ito. 2 babae na nakaranas ng milagro. Now, ano ibig sabihin niya sa ating panahon? Number 1, hindi ibig sabihin na magmimilagro lang ang Diyos sa mga babae. Kasi babae dito. Hindi ho. Babae, lalaki, at wala po sa edad. Pag gumawa ng himala ang Diyos, wala sa edad, wala yan sa kulay ng balat mo, wala yan sa educational attainment mo, sa economic situation mo, mayaman, mahirap, nasa laylayan ka, nasa gitna. Ay, hindi na ho importante sa Lord eh. Ang point dito, God can still perform miracles. That's my point. Pangalawa, importante doon sa may karamdaman, merong humility before God. Di ba? Eh dito yung tatay eh. Yung tatay may pananampalataya eh. Biruin mo sabi niya, puntahan nila ni Jesus yung anak niya, hawakan lang, gagaling na at mabubuhay. Ganun katindi yung faith ng tatay eh. So, mahalaga dito yung faith ng tao at yung faith ng may sakit. Dito sa case ng babae na 12-year-old, yung babae, walang faith yun. Wala naman binanggit. Yung faith nandu sa tatay. Siya yung pumunta kay Jesus. So pag may karamdaman tayo, necessary for us, lumapit ka sa Panginoon. Ang maganda lang sa atin sa Katoliko, hindi ka lang kay Jesus pwedeng makalapit. We have Mama Mary, we have all the saints in heaven. Ang personal guardian angel mo, mag-guide pa yan sa'yo sa prayer, etc. Ganun tayo kalawak yung pananampalataya natin. But you have to cooperate. Dapat may faith doon sa may sakit. Di ba? At makikita mo rito, hindi lang pananampalataya, kundi may pagkilos eh. Darling May Peñaflor, si Bonga, magandang umaga. Edison de Mihilio, salamat for joining. Magkasama ang pananampalataya at pagkilos. Yan yung part natin. Pag lumapit ka sa Lord with humility, with a humble heart, Lord, may sakit ako. Tulungan po ninyo ako. Iba man yung karamdaman mo, hindi ka man parehas dito ng sakit. Pero importanteng umiral sa isang may karamdaman, Lord, may sakit po ako. Mahabag po kayo sa akin. Dapat iiral sa iyo yung pananampalataya at meron kang pag-asa that God really will do something about it. Herman Sotaridona, magandang umaga kapatid. So makita mo yun eh. Magkakasama yun, pananampalataya at pagkilos, mga kapatid. Pero pinaka-overall na gusto sabihin ni Brad Calix, God can still perform miracles even today.
But again, gusto ko sabihin po sa inyo, maaring hindi magagrant ng Lord yung request ng puso natin. May ganung pagkakataon. Pero hindi ibig sabihin hindi ginrant ng Lord ang healing para sa iyo, para sa ating mahal sa buhay. Defeated ang purpose ng Lord sa may sakit. Hindi ho. Natandaan nyo, we can pray directly to the Father. We can ask Mama Mary to intercede for and with us. We can ask the saints in heaven to pray for us. But again, ang issue rito, ito ba ay kalooban ng Diyos? Yun po yun eh. So we have to accept whether there will be a healing or absence of healing. Now, tandaan nyo, ang pananampalataya natin ay hindi nakabase sa physical healing lang. Ang ating pananampalataya ay nakabase sa pagsunod natin sa kalooban ng Diyos. Anong gusto ko sabihin? Maaring may pagkakataon na hindi healing ang sagot. Marahil ang kalooban ng Diyos ay magpahinga na yung partner natin, magpahinga na yung mga mahal natin sa buhay sa kanilang napakahabang pain. At minsan hindi natin nagigets yun eh, na yung kalooban ng Diyos ay mas mahalaga kaysa yung desire natin. Kasi yung kalooban ng Diyos, yun ang dapat masunod, hindi ang gusto natin, mga kapatid. Pero, kung igagrant ng Lord yung desire ng puso natin, nagagaling yung mahal natin sa buhay, kapatid, wala ka nang pwedeng gawin. Pag naranasan mo yung healing ng Panginoon Diyos, wala ka nang pwedeng gawin kundi magpasalamat ka at maglingkod ka sa Panginoon Diyos. Wala ka nang ibang pwedeng gawin. June Tigoy, magandang umaga. All you have to do is just to praise the Lord for the healing that had happened at maglilingkod ka sa Panginoon Diyos habang nabubuhay ka. And you will tell it to anyone, to anybody, that God still heal. That God still heals, Panginoon. Mga kapatid. As I close, mga kapatid, nalulungkot tayo pag may mga karamdaman yung mahal natin sa buhay. Di po ba? Hindi po tayo natutuwa. Pero sa kwento po na to, nagkaroon tayo ng pag-asa na pwede palang mangyari ang himala. Naniniwala po ko sa himala ng Diyos. Yun po yung ina-expect ko sa misis ko. That God will do something miraculously sa aking may bahay. Matagal na po siyang nagsasuffer, 2 taon na humahigit. Meron po siyang stage 3 colon cancer. And probably may kamag-anakan na ganyan. Rich Banares, magandang umaga. Ordinaryong Katoliko, magandang umaga po sa inyo. Araw-araw po may pain si Mrs. And probably may kamag-anakan na ganyan, nagsasuffer, may cancer din. Kapatid, hindi ganun kadali ang pinagdadaanan ng mga taong may karamdaman. Mabigat po yun. Mas pinakamatindi dyan yung emotional pain. Michelle Acohedo, magandang umaga. Or Michael, God bless po sa buong pamilya. Let me encourage you mga kapatid. Let us practice yung faith. Kung may sakit po kayo, lumapit kayo sa Panginoon na mayroong humility. Sabihin mo sa Lord yung request ng heart mo. Lahat naman tayo na may sakit, wala naman tayo ibang request kundi pagalingin tayo ng Panginoon Diyos. Lumapit ka sa Kanya, kapatid. Importante yung pananampalataya mo mismo. Tayo naman,
na mga mahal sa buhay, samahan natin yung mahal natin sa buhay. Encourage natin sila, lumapit sa Panginoon. Araw-araw po ito, huwag tayo mapagod hanggat walang nangyayari. May mga pagkakataon parang hopeless ka kasi para sabi, wala naman nangyayari, tagal-tagal na. Brad Calix, 5 years na kami nagdadasal, 10 years na kami nagdadasal, parang tahimik naman ang Diyos sa amin. Mga kapatid, alam ng Lord yung pinagdadaanan natin. Pangalawa, kasama mo si Lord sa journey mo. Now, ano man ang kalooban ng Diyos, tanggapin natin yon. Kasi final yun yung kalooban ng Diyos. Hindi yung kalooban natin yung masusunod, di ba? Sa panalangin natin, your will be done on earth as it is in heaven. Hindi ba? Yun ang panalangin natin. Nakikiusap lang tayo na kung igagrant ng Lord yung healing, kung ibibigay ng Lord yan, ibang usapan po na yun di ba? Personal mo na yun May kasamang panata po yun pagkatapos kapatid. May kasamang panata. Ano yung panata? Panata, Brad Calix? Na bilang kapalit ng pagpapagaling ng Diyos sa'yo, wala ka ng ibang pwedeng gawin kundi maglingkod ka sa Kanya habang nabubuhay ka. Wala kang ibang panata. Maglilingkod ka sa Diyos habang nabubuhay ka. At ikukwento mo yung kabutihan ng Diyos na ginawa niya sa'yo. Meron ako dito itong invite sa ating broadcast para magkwento nung himala na ginawa ng Lord sa kanyang pamilya. Antabayanan po niyo yan mga kapatid. Ayusin lang natin yung schedule niya kasi ibang oras po nasa ibang bansa po siya Kaya po, i-allow ko po siya na magkwento just to encourage us na gumagawa pala ng himala ang Diyos. Talagang totoong gumagawa ng himala. Mga kapatid, let me encourage you, magpatuloy kayo bilang Katoliko. Huwag na kayo mag-isip na lumipat pa ng ibang sekta. Hindi ho makakatulong sa inyo yun. Hindi ho makakatulong. Sa simbahan natin, si Jesus yung founder natin. Kompleto yung ating mga sacraments. Yung doktrina natin, tama. Ang kulang lang sa atin yung paano makita sa buhay Yun lang talaga yung totoo Yun ang kulang Paano mo ipapakita na hindi ka lang good Catholic, but you are a godly Catholic. Huwag tayo dun sa Katoliko lang sa bibig, hindi makita sa buhay. Si Brad Calix, nilagay tayo sa Katoliko para i-guide yung mga Katoliko. Hindi ito payabangan Dapat nakikita si Jesus sa buhay natin. Sa pamilya natin, sa trabaho natin, nagre-reflect si Jesus. Sino ba si Jesus? Hindi ba't siya ay mapagpakumbabang tao? Hindi siya mayabang Wala siyang personal vested interest Hindi siya politiko Dapat ganun tayo bilang Kristiyano. Mapagpakumbaba. Nabubuhay tayo ng simple sa lupa. Wala tayong kaaway. Lumalabang ka ng pareha sa negosyo. Hindi ka scammer na Katoliko. Matino ka, may takot ka sa Diyos. Yun ang sinasabi ni Brad Calix, mga kapatid. Let us all journey together. Pakita natin sa buhay natin na yung ating founder na si Jesus, pwede tayo maapektuhan sa ating buhay, pananampalataya. Meron tayong changes bilang Katoliko this year. Dapat i-push natin yun, kapatid Not really to become a good Catholic, but to become a godly Catholic. Pag sinabi kong godly, you fear Jesus, you shun evil, umaalis ka sa kasalanan, you practice holiness. Kasi pag wala kang holiness, kapatid, malabo ka sa langit. Nasa lupa ka, nagbababad ka sa kasalanan, wala kang pakialam sa ibang tao, hindi ka nagsishare ng gospel sa kanila, hindi makita sa buhay natin, yung sinasabi natin, delikado ka
Huwag kang mag-expect ng langit o purgatorio later on. Kung dito sa lupa, wala tayong pagmamahal sa Panginoong Yesus. Binabaliwala natin yung pagdalo sa misa, sinasadya nating magkasala, nag-i-enjoy ka sa kasalanan. Tapos hoping ka pa sa purgatorio o langit later on. Eh, dito nga sa lupa, hindi mo nagagawa yung mga simple na obligasyon. Maghahangad ka pa ng langit later on pag namatay ka. I don't think so. Huwag mong abusuhin yung kabaitan ng Diyos sa iyo, kapatid. Bumalik ka na. Hanggat may chance ka, hanggat buhay ka, bumalik ka sa Panginoon. Pag namatay po tayo, that's too late. Hindi ka na pwedeng bumawi. Patay ka na eh. Kaluluwa ka na eh. Anong gagawin mo pa bilang kaluluwa? Pag hinatulan ka ng Panginoon, pag namatay ka, antemano may particular judgment. Hahatulan ka mismo sa kamatayan mo. May magagawa ka ba ron? Pwede ka ba mag-excuse me, Lord? Wala. Magsabihin sa'yo ng Lord kung saan ka pupunta, doon ka pupunta. There's no second chance. Ang second chance mo, ang third chance mo, lahat ng chances sa lupa hanggat buhay po tayo. Anong gagawin mo? Tinatanong mo ko. Lumapit ka na sa Lord, ayusin na yung buhay. Magbago tayo sa biyaya ng Panginoon Diyos. Maging active ka na sa simbahan. Huwag ka lang pasimba-simba. Huwag ka lang moody. Ayoko magsimba ngayon. Hindi maganda pakiramdam ko eh. Kapatid, huwag kang abusado. Binigyan ka ng Lord ng buhay, binigyan ka ng negosyo, lakas, talino. Bigay lahat sa'yo ng Lord yan. Pahiram lahat yan, pati yung buhay mo. Pag inabuso mo pa siya, ewan ko na lang sa'yo. Huwag mo siya abusuhin. Yung mga abusadong Katoliko, kinukuha na ng Lord ng maaga yan. Kasi wala kang pakinabang dito sa lupa. Manggugulo ka lang, ika nga. Wala kang pakialam sa kapurihan ng Panginoon Diyos. Mapapaaga ka. Maniwala ka sa akin. Eh wala ka namang ginagawa para sa kapurihan ng Lord eh. Tatagal ka pa sa lupa. Kukunin ka na niya ng maaga para hindi ka na makakospa ng iba sa ibang mga Katoliko na mahawaan mo pa na hindi maganda. Kukunin ka na ng maaga ni Lord. Pero kung may pagagawa pa sa iyo ang Lord, aabutin ka ng 70, 80, di ba? Oh, may pagagawa pa eh. Pero kung wala nang pagagawa si Lord, di handa mo ng sarili mo. It could happen this year. Now, this might be your last month, this might be your last week, and this probably might be your last day. What if this is your last day? Ano gagawin mo? Hindi mo alam yan if it is your last day. Pag atubang mo sa Ginoo, pagharap mo sa Panginoon Diyos, wala ka may dadahilan sa Kanya. Wala ka may dadahilan. If I were you, after this broadcast, you talk to the Lord, kausapin mo siya na maayos, you talk to the priest, mag-confess ka dun sa pare, and you change your mind, maglingkod ka na sa Panginoon, kapatid. Announcement, bago tayo tuloy magpaalam, mga kapatid, bukas na po yung wedding namin. Finally po, ay matutuloy po yung kasal bukas. It will be a simple wedding, wala pong entourage ito. Masaya ako at yung aking misis na finally matutuloy yung aming kasal. Medyo napaaga lang po. Pero salamat sa inyong dasal. At sana nga po, Lord willing, bukas matuloy 3:00 ng hapon dito sa San Juan Nepomuceno. May mga ilang mga witnesses lang po kami. Napakasimple wedding lang po ito. At masaya po ako, yung aking may bahay, at yung aming mga anak. So half day lang sa school yung mga bata namin bukas para samahan kami doon sa aming, unforgettable event yun sa part ni Brad Calix sa kanong aking may bahay. Unforgettable po yun. Unforgettable po yun. Kaya ho, ipagdasal nyo kami ha. Nananalangin po ako na the Lord might use the sacrament nung wedding
para sa healing ng aking misis. I don't know. I don't know. Pero excited lang ako sa pwedeng gawin ng Panginoon Diyos. Open po ako sa pwedeng gawin ng Lord. Opo. And hoping and praying and believing that God will do something better. Mga kapatid, liban po doon, sabay na po yung binyag ng dalawang anak namin. Opo. Kaya minsanan lang po, kaya itong February 5 na yan, bukas, tatandaan ko po yun. February 5, nakasal po kami. February 5, dumaan sa sakramento ng bautismo o yung binyag yung aming dalawang anak. So, wow. Salamat sa dasal nyo ha, mga kapatid. Gusto ko lang po i-announce para po dito sa Negros, ang DYAF, nakabalik na po sa kahanginan, ang Catholic Faith Defenders. Pag Sabado po ay meron po kami na Historia Sagrada ang pamagat. Alas 8 po ng umaga yan hanggang alas 9. Pagka Sunday naman po ay ang Liwan nga Dalan, alauna ng hapon hanggang alas 2. Katoliko ako, DYAF ang radyo ko. So makinig po kayo kung kayo po taga Negros, on the air na po ang Catholic Faith Defenders. Shout out lang din ho sa kay Father Pineda dyan sa Little Way Seminary sa Kabangkalan. At siya po ay tumatayo pong spiritual advisor din po ng CFD dyan sa Kabangkalan. Magandang umaga, Reverend Father Pineda. God bless po. Ganon din kay Bro Jesus Bayoneta. Magandang umaga, Bro. At sa lahat ng participants doon sa apologetics na ginawa po namin last Saturday sa Kabangkalan. Opo, sa Diocese ng Kabangkalan. Maraming salamat po for joining. Mga kapatid, if you would like to buy, ang CFD Bacolod po ay meron po kaming merchandise. Ang purpose po nito ay yung proceeds po nito gagamitin namin sa mga lakad po namin kasi wala po kaming pondo. At ito po yung maliit na naisip namin para ho maka-generate kami ng funds. Wala po kaming pondo. Mga volunteer po kami lahat, kanya-kanyang dukot sa bulsa kung meron. Ito, makakatulong po ito. Please help us para makapunta kami sa iba't ibang lugar. Punta ko kayo sa FB page namin na Catholic Merchandise. Makikita mo rin yung mga mugs, mga t-shirts. Ang mga nagtitrending sa amin na mabenta po ay yung t-shirt po na cute, yung Catholic until the end. Opo. So marami pa ho yan. Makikita mo doon yung iba't iba. Punta lang po kayo sa FB page namin na Catholic Merchandise. Yung mga sizes ay magsimula po sa extra small hanggang 2XL po. Depende po. May mga available pa tayong sizes po. At mga kulay po ay black, yellow, pink, red, gray, saka white. For more information, you can call up sa 099285500205. Again, 099285500205. At sa lahat po ng gustong tumulong sa ating ministry sa Kabrad, if you would like to donate na panggamit po sa natin sa ating studio, andito po yung studio ko, maliit na kwarto lang po ito. Marami tayong kailangan pa rito. Meron tayong campus ministry. May ginagawa tayo sa college, sa high school, sa school ni Mrs. kung saan siya nagtuturo. Tayo rin po ay nagko-coordinate sa mga pastor na who would like to join the Catholic Church at marami pang iba. And it takes, kailangan po ng logistics dyan. So if you would like to partner with us dito sa ministry, nakalagay po dyan yung GCash natin, paki-specify lang nyo kung saan pupunta. Kasi gusto ko maging transparent eh. Pasasabihin mo, Brad Calix, para to sa campus ministry mo ha. Brad Calix, para to sa ano ha, ganito ha. So gusto natin maging transparent. Kung saan mo gustong ilagay yan, yung gusto mong itulong, o di kaya pambili ng gamit sa studio, etc. Just let me know. Transparent tayo dito. Ayoko magkaroon ng problema patungkol sa bagay po na yan. So nasa sa inyo po yan, at your own discretion,
Gusto ko lang magpasalamat in advance. Maraming salamat sa mga tumugon at sa mga tutugon pa. Hindi na po importante kung ano yung amount eh. Hindi po. Ang sa amin doon yung gesture nyo, yung inyong generosity. Ano pwede gawin ni Brad Calix? Ipanalangin po kayo. Wala pong iba. Na patuloy kayo bless ng Lord na financially that God will bless you times 3, times 5 so that masikaso nyo, ma-feed ninyo ang inyong sariling pamilya at makatulong kayo sa magandang klaseng ministry. Maraming salamat po sa inyo, mga kapatid. Alright, tayo po'y mananalangin in the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Ama, salamat sa umagang ito. We'd like to pray for Pope Francis. Bigyan niyo po siya ng magandang kalusugan at yung kanyang frequent na pagta-travel for safety. Pinagdadasal ko rin po ang Vatican, ang mga cardinals po namin doon. Pagpalaan niyo sila at ingatan. Patuloy sila magkasundo sa iisang layunin na expand ang kingdom ng Lord. Sa lahat ng mga archbishop, bishop, mga kaparian po namin, nagdadasal kami ng patuloy niyong blessing. Patuloy na unity sa gawain ng Panginoon. Praying po kami, samahan yung aming bansa sa nalalapit na eleksyon sa Mayo. May boto namin ang tamang tao sa tamang posisyon. Nagdadasal po kami, Ama, sa mga OFWs namin, lalo na sa gitnang silangan. Tulungan niyo sila. Iligtas niyo po sila, lalo na doon sa mga employer na talagang masasama po. Nagdadasal kami ng inyong patuloy na blessing sa pamilya nila sa Pilipinas. Alam ko masakripisyo po yung lumabas ng bansa. Lord, pinagdadasal po namin ang patuloy na pag-aalboruto ng bulkan Kanlaon dito sa Negros. Yung mga asphalts nito na tumatama sa iba't ibang barangay at mga munisipyo. Yung mga nagpunta ng mga residente sa iba't ibang lugar, na ilipat sila. Sana po yung needs sila mapunan ng gobyerno. Lord, praying po kami sa patuloy niyong pagkilos sa buhay namin, especially po yung may mga karamdaman. We just pray for miracle that comes from you. Pinagdarasal ko po lahat ng mga kasama ko sa broadcast today na nakikinig, nanonood. Iba-iba yung kanilang kahilingan sa puso. Some of them finances, some of them emotional. Iba sa kanila trabaho, negosyo, mga relasyon. Lord, pinagdadasal ko na may grant niyo po ayon sa inyong kalooban yung wish ng kanilang puso. Especially we just pray for our spiritual growth na kami lahat ay na mga laiko ay maging aktibo sa gawain ng Panginoon Diyos. Yung buhay namin na maayos, yun po yung mahalaga sa mga panahon na ito. Nasiseryosohin namin yung aming pananampalataya. Lord, we pray for our families. Pagpapalain niyo po kami na sana may time kami na magrosaryo, may panahon kami na magsimbang sabay-sabay. Kasi importante po yun bilang pamilya. I pray that you would bless this ministry, itong online, yung mga kasama namin sa labas ng Pilipinas na nagtatrabaho, patuloy niyo po silang iingatan. Si kapatid na Noe Dora sa kanyang pag-iikot sa buong Pilipinas, ingatan niyo po siya. Pinagdadasal ko rin ng mga converted pastors na katulad ko na magamit niyo kami, Lord, sa pagpapahayag ng salita, sa pag-encourage sa mga Katoliko na mas maging malalim pa sa Panginoong Yesus. Lord, tulungan niyo kami. Tulungan niyo mga kaparian namin. Maging supportive kami sa kanilang ministry. At pinagdadasal po namin ang inyong kalooban sa bawat isa. Sa lahat ng mga estudyante, na sana po'y makapagtapos sila sa inyong tulong, sa inyong provision. Would like to thank you, Father, for this morning. Maraming salamat po. I just want to thank you and to give you all the praises and glory. Tanggapin niyo po, Ama, ang lahat ng parangal, ang papuri, ang pinakamataas na pagsamba. Because we pray this in Jesus' name. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Magandang umaga, Jermaline na Balahadya, o nasan dyan sa San Pedro, Laguna.
kay Etna Rolf Ayadna. Magandang umaga po. Salamat for joining. Pakishare po yung ating videos, mga kapatid. Suportahan niyo po ang YouTube channel ni Brad Calix, ang State of Grace TV. Please subscribe. Pakishare po sa mga tropa natin na mga Katoliko nationwide. At mga kapatid, if you would like to talk to me personally, just let me know. 0950-266-9596. Again, 0950-266-9596. Pwede ko for counseling. Pwede ako makinig sa pinagdadaanan mo. Huwag lang alas 10 ng gabi ha. Opo, medyo lobat na si Brad Calix ng ganyang oras. Maribik Cabato Largo, magandang umaga ate. Samahan kayo ng Panginoon Diyos. So just let me know if you would like to talk to me. Bukas, medyo busy tayo ha. Following day na lang po. So sa ngalan po ng aking may bahay na si Annalyn Ledesma Calixtro at yung aming dalawang anak. Ako naman si Brad Calix mula rito sa Negros Occidental. To God be the glory. Ingat po kayo. And bye for now. Rosa Tadeo, dyan sa Hong Kong. God bless kapatid. Maraming salamat. Ingat po kayo mga kapatid.